Hello and welcome po muli sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Dito po tayo sa ating continuation ng ating computation sa ating painting works. Okay, so basically itong part na to is ito na yung last na discussion natin when it comes sa computation dito sa ating sample na bahay na to. Okay, kung pinag-uusapan natin is itong mga pay item na yan. Okay, so last part na po natin to. Okay, finally, matatapos na natin tong ating tutorial kahit na medyo tumagal. Okay? So anyway, tuloy po natin sa ating painting sa steel. Okay, so ito po ulit ang ating pipinturahan, no? Yan sa roofing. Yan, itong mga steel ang pipinturahan natin and then yung sa railings natin. Okay, so yan po. Kunin natin yung area niya. So kung titingnan niyo ng sa unang tingin, parang mahirap pag-compute niyan. Unlike dito sa wall, 'di ba? Kasi area lang, length times width. Pero ito, paano ba kukumputin niyan, engineer? Paano ba kukumputin yung area niyan? Okay, madali lang po 'yan. Parang yung ginamit natin dito. Yan dito sa ating ito sa pag-compute nito. Saan na ba 'yun? Ito. Pag-compute natin ito. So kunin lang natin yung cross-sectional area ng isang item, for example, itong channel bar, kunin nyo lang po yung ano niyan, ito, yung perimeter niyan, perimeter cross-sectional area. Tama ba yan? Perimeter section, yan, perimeter section na lang. And then, i-times nyo sa 6. Kasi 6 meters yung isa niyan eh. And then, i-times nyo sa quantity. So, ito yan, nandito siya sa Steelworks. Okay, so meron na pala tayong nakalagay dito. Okay? For example, ito pong 2x6. I-zoom in ko lang, no? I-hide ko lang ito para mas maano natin, ma-emphasize. Yan. Para mas makafocus tayo dito. Okay, so yung area natin dito, i-ano ko lang, baka may ano to eh. Baka may rounding. Okay, so wala. So yan lang siya. So sa pag-compute nitong channel bar, area niya is ito. 0.05 kasi nga ito siya. I-ano ko na lang, no? Ito, pakita ko na lang po siya dito. Drawingan ko lang saglit. 0.05, 0.15, 0.05. Okay, and then ito, i-offset ko ng 0.006. Yan, so ito po siya. Ang kailangan natin na area dyan is ito. Yan, so ito siya. Yan, ito, yung side na yan, ito. Yan, yung kulay blue. Then ito. Yan, yung perimeter niya, yung palibot niya na yan. Di ba ito yung cross-sectional area niya? Ay, yung cross-sectional area niya or section niya. So, kunin nyo lang po yung length or perimeter niya. Okay, sa pag-compute niyan, ito, alam naman natin yan, is 50 mm. 50 mm times 4. 1, 2, 3, 4. And then ito sa kabila, dalawa lang. 150 times 2. Okay, so ito, tapat 4 ito. Okay, sorry. Dapat 4 yan. Okay, buti nakita natin. So, yan. Next po natin, yan po after natin makuha yan, yung perimeter na yan, yung 0.05 times 4 plus 0.15 times 2, i-times natin sa 6 muna. Mas maganda ilagay ko muna dito is 6 para mas magandang tingnan. After natin i-times sa 6, kasi 6 meters ang isang peraso, i-times natin kung ilang peraso, which is, ayan, nakalagay 15. Okay? Pero, still works. Di ko sure kung may pasobra itong 15 na to. Pero, ito kasi yung pinakamadaling way pag-compute ng area natin. Okay? So, kagaya ng nasabi ko previously. Okay, so next po natin itong purlins. So, yung 2x4, ito, gagawin ko lang itong 4 and then 0.1 yan. Okay, and then ito, papalitan ko para mas maganda. Pero pareho lang po yun, ha. Okay, so yan. Mapansin nyo po 0.1, ito sa kabila 0.15. Yun lang po yung pagkakaiba niya. Kasi nga, mas malaki to, 2x6. Dito naman po sa angle bar, mas madali siya, 0.05 times 4, kasi yung angle bar natin is ganito lang siya. Yan o. Yan. So, yan, 0.05 yan, 0.052. And then, itong side nito ito plus ito, 0.05 yan. Kasi kung ito, dadalhin mo to dyan sa kabila, pareho lang po yan, di ba? 0.05. Ganun din ito. Tapos ito. So, in short, 0.05 na 4. Okay? So, yan po. Times natin ulit sa 6. Ilang piraso? 10. Ayan. Times sa ilang piraso. Next natin, yung flat bar natin. Ito po yan Yung flat bar natin, burahin ko na nga ito. Yung flat bar natin,
dito. Yan yung ating mga sagrad. Yan. Yan. And then, wait lang. I-double check ko lang, no. Ang dino-double check ko is ito. Itong angle bar. Meron pala yan. Isama yan. So, ito. Balikan natin yung flat bar. Ang 3/4 po is 20 mm. Okay? So, 20 mm, i-times mo ng 2. Pero, ilagay siguro natin yung side. Kasi kung ito, i-drawing ko lang po yung flat bar. Ito. Meron na palang flat bar. Mapansin nyo, idagdag natin yung sa side niya. Kahit napakaliit, idagdag natin. Okay? Mahirap i-zoom in. Zoom in, zoom in. Yan, so yan. Itong side ang sinasabi ko. Itong maliit na side na yan. Yan, ito. Yan, ito yan. So, isama natin yan. So, ano bang thickness na nakalagay? 1/8. So, parang 3 mm. So, dagdagan natin to ng 3 mm na dalawa or 0.026. Okay, kasi nga, yung 3 mm is 0.003 and then times natin, edi 0.006. So, ganyan na siya. 0.026 times 2. Times 6. Okay, palitan ulit natin to. Times quantity. Okay, double check ko lang recording. Okay, goods. Next po natin, angle bar. So, parehas lang po siya dito sa 2x2 na angle bar. Ang pagkakaiba lang, syempre, itong 0.025. Ito kasi isa, 0.05. Okay, and then palitan ko ulit to para mas magandang tingnan. Do parehas lang yan. Okay. Next po natin, ito pa lang, hindi ko na isama tong plain round bar. Itong plain round bar, i-drag ko lang po ito, no? Sa plain round bar naman, ito po siya. Yan, yung sa ating bracing. Yung bracing. Okay, so hindi na natin isama to. Napakaliit lang naman yan. Yung turnbuckle. So, ito na lang yung, ano na yan. Ito. So, pagkuha po niyan, kunin naman natin yung perimeter niya. So, kung drawing natin, 0.012. So, napakalit lang. Ay, sorry. 12, sorry. Yan, nakaano pala tayo. Diameter ba yan? O radius? Sorry. Ano lang pala? 6. Okay, so ito po siya. So, kunin nyo lang yung perimeter ng circle. Yan. So, pi d. So, yung pi natin ay approximately 3.1416. I-times ko siya sa diameter na 0.0012 times natin sa 6 and then times natin sa quantity. Okay? So, I hope malinaw na po yan. Ano? So, itong 3.1416 times 0.012, yan po yung perimeter niya. And then, i-times mo sa 6 kasi 6 meters yung isang peraso and then times mo sa quantity. Equals. So, yan. So, ito, ba't iba yung style niya? Pagparehasin natin, syempre, Arial narrow and then 9. Okay, so ito, so ganyan siya. So, ang total niya ay 165.9. Para lang po yan sa may roofing. Okay, sa steelwork or roofing. Dito yung sa taas lang eh. Kailangan pa natin yung area dito sa railings. Okay? Sa railings naman, i-hide ko lang po ito para mas makafocus tayo. Na gawan ko na rin ata ito ng computation. Area. So, ito, meron na rin pala. Ayan o. Sa ating tubular, itong 2x4, struck as a whole. Ay, wala pala dito. I-open ko yung isa. Sorry, i-open ko yung clear perspective. Sumabog kasi. Ito, i-close ko na po siguro to para hindi close ko na to para hindi mag-bug. In-open ko na yun kanina kaso sumabog kasi sabay-sabay. Hindi kaya ng computer ko. Okay? So anyway, balikan natin yun mamaya. Pero ito po siya. So kunin natin yung cross-section niya. Cross-section niya. So, sorry ito. Yung 2x4 is ito siya 100 by 50, 100, and then 50. So kunin natin yan. 50 na dalawa and then 100 na dalawa. Okay, so ito po siya. 0.05 na dalawa, 0.1 na dalawa. Times 6, then quantity. Okay, so ito mas madali yung computation dito sa tubular. Okay, next natin, ito nga 2x2. So, instead na 0.1, 0.05. So, parehas kasi siya. So, 0.05 times 4. Parang yung angle bar lang. Ano? Next, 1x2. Ayan, 0.025 kasi 1 inch is 0.025 and then 0.05, 2 inches. Okay? And then, 1x1, 0.025 times 4. And then, kunin natin yung total area, 24
Ano yan? Sakto, 24, walang butal. Okay? So, yan na yung ilagay natin dito. Sa ating primer, ilagay ko lang po yan dito. Wait lang. Asan na yun? Steelworks, yan. Ipa-plus ko yung sa railings. Ito. Okay, so 189.92. Okay? Ito pala, ilagay ko yung total na ano dito sa concrete. Ang ilagay ko yung pinakamalaki dito, which is ito. Okay? Okay, ito, idagdag pa ba natin siya? Wait lang. Hindi na. Hindi natin idagdag yan. Okay, so 590. Dito naman sa prime, ito sa steel, ito na siya. Okay? So, sa coverage, computein na natin yung quantity nito. Yung, try kong i-zoom in para mas malinaw. Ayun, medyo okay naman siya. Zoom in ko na lang. Ayun. So, sa pag-compute ng ano nito, halos parehas lang siya. Ang pagkakaiba lang itong coverage. Ibahin ko. Dito, instead na 35 square meter per gallon, ang gagawin ko sa metal, sa primer, is 30 lang. Bakit po ganon? Ay, dapat pala inopen ko ulit yung ano yung isa. Kasi kung mapansin nyo po, ito, hindi kagaya nitong sa wall, medyo mas mas malawak siya, mas madaling applyan. Ito kasi, lalo na yung sa may bubong ito pala naka-open. Kapag in-apply nyo po kasi yan, mas konti yung coverage niya in the sense na kapag, halimbawa ito, pininturahan nyo. Sorry, dito sa side. Kapag pininturahan nyo po yan, hindi maiiwasan na madoble-doble, mas makapal yung nai-a-apply. Since mas makapal yung nai-a-apply, mas konti yung coverage niya. So, ang gagamitin po natin yan is 30. Okay? Base lang po yun sa experience ko. Yun, so 30 square meter per gallon. So, ito, one coat lang pala to. Ilagay natin, one coat. One coat lang po yan. Kung gusto nyong i-two coats, walang problema. And then ito, idadrag ko na lang. Ay, mamaya ko na. Para ipakita ko naman daw na ganito. And then, i-round up ko siya. Kasi nga, mapansin nyo, hindi yun saktong 6. 6.3. So, ang lalabas yan mamaya, 7. Okay, so, laging round up po Hindi round down. Kukulangin yung materialis mo kung i-round down mo yan. Okay, so yan, primer natin, mga 450, 400 to 600, mga 500, ganyan. By the way, meron po tayong tinatawag na epoxy metal primer. So, yun po, ginagamit naman yun kapag kayong mga structure nyo o yung pipinturahan nyo is exposed siya sa weather. Nababasa, naiinitan, or nababasa, yun ang number 1. Mas maganda po kasi yung epoxy primer na gamitin kapag ka-expose sa weather o nauulanan yung item nyo. Okay? Halimbawa, yung mga steel ladder, mga steel stair, yung mga yan. So, mas magandang epoxy. Mga exposed talaga. Okay? Yung mga yon, ang presyo naman nun, mga 750 to 800. So, halos doble nito. Okay? So, yun po yun. Pero, ang gagamitin natin dito is yung ordinary lang na metal primer. Okay? So, yun po talaga yung ginagamit sa, kumbaga, primer sa mga steel. Okay? Next po natin yung top coat na natin. Okay? Once again, yung top coat natin is dito lang po sa railings and handrail. So, wala na pong top coat yan. Kasi, hindi naman kailangan top coatan yan. Hindi mo kailangan pagandahin yan. Kasi nga, nakatago naman yan. Okay? So, ito lang kailangan natin. Pinturahan. So, ngayon, yung area naman nito ay ito. Yung cream natin, ang cream lang is ito. Pansin nyo sa perspective natin. Saan na ba yun? Punta natin, page 1. Mapansin nyo, ang cream natin is ito lang. Itong pahiga, tapos patayo na nasa loob. Which is 1/2 and then 1/1. Tama? 1/2 at 1/1 yan, kung maalala nyo. Okay, so hindi ko na pupuntahan yung detail nito, pero yun po yun. So, kung tingnan natin yung 3D, ito yan. Yan. So, yun lang yung area na yan. So, ito lang yan, area na yan. Meron na tayong computation yan eh. Itong 1/2 at saka 1/1. So, ito siya. Okay, so yun yung ilalagay ko dito. So, yung area na yan ng ito. 1/2 at saka 1/1. Okay? So, meron tayong area. Mamaya na natin computein yun. Ito na muna. Kunin din natin yung area ng gray, which is ito. Ito namang patayo, which is 2/2. And then, itong sa top na 2/4. Which is, equals ko na lang yan. Ito. Ang dalawa sa taas. Okay? So, mas malaki ng unti ito.
Kasi mas malami yung ano eh. Kung titingnan mo kasi parang mas malaki ito. Sabagay, mas malaki pa rin talaga kung titingnan niya. Okay? Anyway, yan, kumpitin na natin. Yung coverage niya, 30 pa rin. Okay, so 30, hindi 35, ano? Then ito, idadrag ko lang to, except lang sa, ito, ita-times 2 ko. Ita-times 2. So, 1 pa rin. Okay, so ito, maliit kasi siya eh. Pero kapag ka hindi natin dinrag, i-check ko lang. I-check ko lang muna pala. Hindi ko muna i-ano. I-times 2 ko. Hindi ko muna i-round up. Para i-check ko kung kailangang nakalitro lang or kailangan talagang nakagalon. So, ilan ba yan? So, 0.9 gallon. So, malapit sa isa. So, isang galon na ang kunin natin. Pero kung halimbawang 0.3 na gallon, so parang ano lang yun. Parang 2 litro lang. So, hindi kailangang isang galon. Okay, so para mas makamura kayo. Okay, so yan. And then ito, i-drag ko din para makita natin. So, 0.7. Mas maganda na isang galon na lang. Okay? So, galon pa rin ang gamitin natin. Okay, so yan. I-round up ko lang. And then ito, tanggalin ko yung point something kasi wala ka namang nabibiling 1 point something na galon. And then yung presyo nito, sabihin na natin 800 parehas. Okay? So, yun. Meron na po tayong quantity and then amount dito sa concrete and steel works. Steel paintings. Next po natin sa wood. Itong mga pintuan natin. Puntahan ko yung detail ng pintuan. Ito yung page 10. Sobra. Page 9 pala. So, yan. So, ito yung mga ano natin. Pero take note, nalaman natin na ito ay 3 piraso pala. Okay, so edit natin yan. Hindi ko pala na-edit. So, yan. 3 piraso yan. So, pag-compute naman ito, ganito po ang pag-compute na ginagawa ko. Sa 1 litro, isang pintuan. Sorry. Double check ko lang. Ayun, ayun yun. Saan na yun? Yan. So, sa isang, ito yung sa ano, sa lacquer thinner. Lacquer sanding sealer kako sana. Yan. Asan na ba yung coverage yan? So, ito, yung coverage niya, nakalagay 25 to 30 square meter. Okay, so, pero, kumbaga yung rule of thumb ko dyan, ganito siya. 1 litro, double check kasi natin. So, halimbawa, yung isang area natin is 0.9 times 2.1. Wait lang. Hindi pala 0.9. 1 meter times 2.1 times 2. Times 2. So 4 square meter. Yan. 4.2 and then ang nakalagay dito, 25. Ayan, 25 to square meter. 25 to 30. So kung yung, take note, yung 25 to 30 na yan is isang galon yan. Ngayon, yung 25, i-divide ko siya sa 4 para makiwa natin kung ilan yung coverage per liter. So, 6.25. Okay? Kaya, sa 1 litro, 6.25. Kaya, ang rule of thumb ko dyan, isang pintuan, 1 litro. Okay? Dito naman, sa top coat na varnish, 2. Okay? So, yun po yan. Ulitin ko kung ilan tong pintuan na to, yan, kung ilang pintuan na yan, yung kahoy lang hindi to kasama, hindi naman pinipinturan yan. Kung ilan yan, yun din yung number of liter nito. Kung gusto nyo nang nakagalon, pwede lang din naman. Pero liter na lang para mas madali. Okay, so by the way, palitan ko to. Gusto ko nang mas maliit lang. Sorry. Burahin ko to. Yan. Yan, perfectionist tayo na onti. Yan, so, ito kasi, itong 4.2 na to, ito yung area nung isa. Nung isang pintuan na 0.9. Okay? Papansin nyo, 4.2, hindi pa kasama dyan yung hamba. So, approximately, sasakto yung 1 litro kasi 6.25 naman yung coverage. And yung 6.25, nakabase yan dito sa minimum na 25. Okay? So, sakto lang. Okay? So, bilangin lang natin yan kung ilang pintuan. So, dito na natin i-base sa previous na natin. So, ipag-addin ko na to. So, ito na yung bilang natin eh. Okay? O kaya ito, parehas lang naman po yan eh. Yung, kumbaga, ang bilang na nga. Pero para mas sure, ito na lang. Ito na lang. Hindi naman siya mas sure para mas maganda lang tingnan. Okay, so 8 liters.
Then drag ko yan. And then ito, ita-times 2 ko. Okay, so, bakit ganun? Ba't times 2? Parehas lang naman siyang litro. Para po, mas maganda yung, ito top coat na kasi yan. Parang ito, dalawang coatings. Mas maganda yung kalalabasan niya kapag mas marami yung kulay or mas marami yung coatings ng ating top coat. Okay? Sa presyo naman, ito I think mga 300. Isang litro. And then ito, mga 350. Ito, ano rin to ganito siya mismo. Parang nakalata. Ito, pwedeng nakalata or kadalasan to naka-plastic bottle. Okay, nakalitro siya. Okay? So, yan po yung kailangan natin. Tapos na tayo dyan sa tatlo na yan. Next na po natin itong miscellaneous natin. So, unahin natin itong fiberglass. Double check. Ayun. Sa fiberglass mesh tape naman, so, kagaya ng sabi ko kanina, dito natin siya ilalagay. Drywall. Saan na ba yun? Yan. So, dito natin siya ilalagay sa mga connection niya. So, kailangan lang natin yung connection niya. Yung, kumbaga, sa tile grout, parang ito yung ginawa natin dito. Okay, so kunin ko muna yung quantity. Dito ko na lang ilagay. Kunin ko yung quantity nito. So, drywall. Yan, plus yung ating sa ceiling na Python board. Yan. After kong makuha yan, ita-times ko siya sa 1.8, which is yung nakuha natin previously, kung maalala nyo. And then, i-times ko siya sa 2.2. Okay, yun yung ano natin. Factor natin, 2.2. Diba? Ito yan, oh. Yun, 2.2. Okay, so yan, 154 linear meter po yan. Okay, so linear meter yan. Ito, i-divide na lang natin siya sa 30. Okay, kasi nga 30 meters yan. Okay, so yan. Ito, i-round up ko na lang siya. Okay? So, baka may magtaka sa inyo. Di ba ang kinonsider natin sa, sa, wait lang, sobra. Yung kinonsider natin sa skin coat, 4 inches. Di ba? 4 inches kako ito. Yan, yung kapal niyan, 4 inches yan. Okay, pero ito, 2 inches lang. So, sasakto lang yung 4 inches para at least matakpan ng mabuti yung mesh tape natin. Okay? By the way, yung mesh tape pala, mayroon yung tinatawag na paper tape. Pero mas maganda po kasing gamitin ang mesh tape, especially dito sa atin sa Pilipinas. Kasi mas flexible siya, mas maganda siya, mas matibay kasi meron siya itong tinatawag na fiberglass. Okay? So, mas, dahil sa sobrang init, pwedeng mag-expand or mag-expand yung ating connection or yung sa pintura natin dito. So, mas maganda na gamitin natin to compare sa paper tape. Okay, so based sa experience ko, ito talaga yung mas maganda. Okay, so ang presyo nito, magkano naman ba isa nito? 150? 150 to 160? 200? So anyway, yan po yan. So naka-round up na yan. Sa sandpaper naman ito, like what I've said, consumable siya, mahirap siyang estimate talaga. So sa pag-estimate na lang, ito na lang siguro ang ano natin. Ito, i-base ko siya dito. So kung ilan to, ita-times ko siya sa 3. Bakit 3? Kasi nga, tatlong klase ang kailangan natin. Number 80, number 120, and then 800 and 1,000 pa. Pero 800 na lang. So, times 3 natin yan. And then, kailangan pa natin yung sa dito. Sa pagliha sa ating skin coat. Okay, so, yan. Check ko muna, 24. So, mag-add na lang siguro ako dyan para maging 40. Okay, so, plus 16. Okay, so, yan. Medyo mahirap talaga yung estimate yung ganyan. Okay, so, yan ang presyo niyan, mga 50. Okay, depende po yan sa mga sa numbering. Okay, so, pag mas pino, mas mahal. Okay, kung hindi ako nagkakamali, no, mas pino, mas mahal. Tama ata. Paintbrush naman, so ito, maglagay ka lang dyan ng mga 6 na piraso, 6 na piraso din, then 6 na piraso. So, yan, pwedeng tsambahan nyo na lang yan. Okay, so yan, kung gusto nyo nang naka-specify na sizes, paintbrush 4 inches o 2 inches dyan, pwede nyo ilagay. Okay, so, ito kasi irrelevant naman na siya, kumbaga hindi naman siya irrelevant, kumbaga hindi siya ganun ka-importante, compare dito. So, ito, hindi ko na siya masyado ifo-focus kung ilan yung mga quantity niya. Okay, and then, ilagay ko na lang dito, mga tag-100. Yung ranging niya, mga 25 to 100, yan, mga yan. Then, ito pala, medyo mahal to. Sabihin na natin 150 pala to.
Ito, parang 50 to 75 pesos. Then ito is, i-total ko lang, and i-drag ko. Meron na tayong material cost sa paintings, 75,000 pesos. Okay? Okay, check recording 25. So kaya natin 'to ng matapos. So next po natin ang ating labor cost. Okay, so ang kailangan natin na labor ay foreman at saka skilled lang. Okay, hindi na natin kailangan ng pwede rin naman actually maglagay ng helper, pero most of the time talaga skilled or painter ang kailangan natin dito. So maglagay ako ng 4 na skilled, and then yung daily rate nila, kopyahin ko na lang po ito, and then skilled. Yan. So ito ita-times ko na lang siya dito para madali. Para mamaya kapag nilagyan natin dito sa number of days, lalabas na siya. Okay? Dito sa number of days, dito natin siya computein. So, yung total square meter niya, ito, pag-a-addin ko lang plus ito. Okay? Then, ito, hindi na natin ilalagay sa wood. Dito sa manpower, i-add ko siya. Okay? So, dito naman, sa output, ang consideration ko dyan is ito. 10 square meter. Pero, sa pag-compute talaga niyan, ganito. Dapat meron kayong output sa una, yung process natin na sa paglason. Okay, so ilang araw yung paglason, ilang araw yung pag-skim coat, ilang araw yung pagliha, ilang araw yung pag-flat latex or primer, then ilang araw yung top coat. So napakarami niyan, di ba? So, para mas madali, ito na lang po yung gamitin natin. Or ito yung ginagamit ko, so optional nyo na lang po yan. So, yung mga ganun kasi medyo, sa ngayon, hindi ko pa siya kabisado kung, kung, ano yung mga output niya based dun sa mga sinabi ko, dun sa mga paglason, skim coat, and then primer, then top coat. Okay, so yan na lang ginagamit ko. And then, magdadagdag lang tayo dito ng duration sa ating sa wood mamaya. Okay? So, dito, i-divide ko siya sa ito times dito. Sa kung ilang skilled. And then, ito, mag-a-add ako dito ng, saan na ba yun? Yan, isang pintuan, isang tao. Isang araw. Okay? Isang pintuan, isang araw. Wait lang, i-double check ko. Lalagay ko pa siya dyan. Wait lang. Yan na lang muna. Wait. Ito na lang pala. Ito, i-divide ko siya sa ilang araw. Ilan yung tao. Okay, kumbaga, isang tao, isang pintuan para sa pag-varnish natin. Okay? So, yan. And then, ito, i-round up ko siya. Round up. Yan. 22 dapat yan. Okay, so 22 days. So, ito, lagay ko na siya dito. So, yan. Meron tayong 62,700 sa ating pintura. Okay, then, i-add na natin yan. So, yan. Meron na tayong painting works and meron na tayong estimate ng ating bahay. Except lang po pala sa electrical. Okay, so yan, drag ko lang yan and then isum ko lang yan. So 100 yan. So ito, painting natin yan and then square meter. Ito, itapusin ko lang po So ito, yan. By the way, ito na yung i-upload ko to sa ating Google Drive, yung sa mga nakabili ng ating Excel file. So ito i-upload ko to para ito na yung gamitin natin. Para may basis din kayo. So yan, meron na tayong 2,037,000. 2,037,000 yung bahay natin except sa ating electrical works. I think mga mga 100,000. So, basically, para mga 2.13 o 2.14 million. Okay, so yan. Check ko yung recording natin. Tapos na po natin ang ating computation finally dito sa ating tutorial na basic construction estimate. So, hopefully, kahit papano nakapag-share ako ng aking knowledge when it comes to basic construction estimate. So, kung gusto nyo pong i-avail to, pwede nyo po ako message sa Facebook o sa email ko. Okay, so
Yan lang po, and then i-compare ko pala siya dito sa ating naunang ginawa. Kung magkano yung na-compute natin. Magkano ba yung computation natin dito? 1.2 million. 2 million siya. So, may konting pagkakaiba. So, para sa akin, mas accurate ito, yung ginawa natin. Ito kasi, um, based nung ginagawa natin to, may nakita tayong mga error. So, mas maganda ito. So, ito i-upload ko na to sa ating Google Drive. Okay, so, may time pa ba? Ayun, 30 minutes pa. Banggitin ko na lang din ito since may time pa rin naman. Ito, mapansin nyo, naka-hide. I think nabanggit ko to sa introduction natin. Ito naman, para sa mga nagtatrabaho sa government. Or, hindi siguro necessarily nagtatrabaho sa government, pero meron tayong tinatawag na mga indirect cost. So, basically kasi, yung mga naglalagay na indirect cost, ito yung mga sa government. For example, ito po Yan, ito i-hide ko lang to. Yan. So, may time pa naman. So, yan, kaya pa naman yan. So, ito, i-discuss ko lang po ito from, yan. Ito yung total natin kanina, 2.037, di ba? So, for example, itong bahay nyo is project sa government, magiging 2.35 na siya. Bakit? Kasi po, mayroon tayong mga tinatawag na indirect cost. Okay, so ano po ba yung mga yan? So, una, itong tinatawag natin na OCM or Overhead Contingencies and Miscellaneous Expenses. So, yan. Mga 3 to 6% or yung iba mas higit pa. Okay, so yan po yan, 3 to ang ginamit ko dito is 5%. So, 5% nitong total. So, yan mga yan. And then, kailangan din natin ng contractor's profit. So, kung ipapakontrata nyo pala ito, kahit hindi kayo nasa government, kung papakontrata nyo, syempre, kailangan ng contractor's profit. So, hindi dito. Kasi nga, based sa computation natin dito, walang kita ang contractor dito eh. So, kailangan natin lagyan ng contractor's profit na at least 10%. So, sa government po, may may ranging yan. Depende po yan sa ABC na tinatawag or approved budget of the contract. Okay, so yan, 8 to 15 ata yan, kung hindi ko nagkakamali. Pero ang gamitin natin dito is 10% na lang. Okay, so theoretically, kapag pinakontrata mo to, kikita yung contractor ng approximately 200,000. Okay, so yung mga yon, and then i-add mo na lang yan, and then add na lang, and then ito, lalabas na yung 2.352 million na total cost natin. So, yun lang. Since may time pa naman, binanggit ko na lang yun. And then, ito, i-unhide ko nga to. Tingnan ko nga kung ano yung laman. So, ito, nakalagay din. So, ito, naka-formula yan. Nandito yan, naka-formula nandito. So, yan. Ito yung tinatawag ko na total estimated cost or ABC, approved budget of the contract. So, ito, sa mga nakabili, yan, baka hindi nyo napansin, naka-hide po yan. And then, ito, may naka-hide din dito. Ito yung mga previously na hindi natin maano. So, ito siguro ang next natin na i-discuss. Okay? Next natin na i-discuss yan. Okay? So, basically, tapos na po tayo sa ating computation. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat sa pagtsatsaga, sa paghihintay para matapos. So, hopefully, kagaya nung nasabi ko kanina, kahit papano nakatulong ako. And yun naman po ang pinaka-purpose natin para makatulong tayo sa mga kababayan natin na gustong matuto ng estimate, especially sa mga kasamahan natin sa trabaho, mga foreman, skilled and laborer. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat and once again, God bless you everyone.